At sinabi rin naman niya sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala, at ito'y isinumbong sa kanya na siya'y nagsisira ng kanyang mga pag-aari. At tinawag niya siya at sa kanya'y sinabi, ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng pagiging katiwala, sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inaalis sa akin ng Panginoon ko ang pagiging katiwala. Magtukal ng lupay, wala akong kaya. Magpalimos ay nahihiya ako. Nalalaman ko na ang gagawin ko upang kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. At pagtawag niya sa bawat isa sa mga may utang sa kanyang Panginoon, ay sinabi niya sa una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? At sinabi niya, 100 takal na langis. At sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at maupo kang madali at isulat mong 50. Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, at ikaw, gaano ang utang mo? At sinabi niya, 100 takal na trigo. Sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isulat mong 80. At pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala, sapagkat siya'y gumawang may katalinuhan, sapagkat ang mga anak ng sanlibutang ito sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. At sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan, upang kung kayo'y magkulang ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami, at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. At ang mga Fariseo na pawang maipiging sa salapi ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito, at siya'y tinutuya nila. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapot nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral, at ang bawat tao na pumapasok doon ay nagpipilit. Ngunit lubhang magaan pa ang mga walang ang langit at ang lupa, kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Ang bawat lalaki na inihihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya, at ang mag-asawa sa babaeng inihiwalay ng kanyang asawa ay nagkakasala ng pangangalo niya. Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdarabit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan, at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi, at siya'y dinala ng mga anghel
sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito." Datapwat, sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin, at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin." At sinabi niya, "Ipinamamanhik ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya. Baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa." Datapwat, sinabi ni Abraham, "Nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila." At sinabi niya, "Hindi, Amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi." At sinabi niya sa kanya, "Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay."